Parang ginano nyo na guilty eh. Hindi ganon. Huwag na tayo magtago sa, sa kalokohan. Magitotoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang laki eh. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan eh, ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban natin dito, kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan eh, sa kanila. Pakasang inakusahan ng abogado ng isa sa mga pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero na iniipit ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanilang affidavit. Ayon kay Attorney Bernard Bitriol, itong abogado ng akusadong si Master Sergeant Joey Encarnacion, ang CIDG daw kasi ang nagsumite ng mga affidavit ng mga akusado pero hindi isunite itong 12 salaysay ng mga pulis. Anya hanggang sa kasalukuyan ay wala silang kopya ng nasabing mga affidavit. Dapat sana ay ibinahagi rin sa kanila. Kaya naman nanawagan si Bitriolo kay Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na atasan si CIDG Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na bigyan sila ng kopya ng affidavit na isinumite ng 12 individual laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ginit pa ng abogado na nalaman nila ang nasabing mga affidavit ay hindi na isama sa case folder na naisumite sa Department of Justice o DOJ para sa karagdagang pagsusuri. Dagdag niya, nalaman din nila na nakalagay sa naturang mga affidavit na sinabi umano ng mga nag-aakusa ng mga kapatid ni Patitongan ang nasa likod ng mga missing sabungeros. Kung ano ang kaya kong maitulong sa ating kliyente ay gagawin po natin dahil sanay na po naman tayo sa ganitong mga kaso. Attorney, so sinasabi niyo si IDG yung nang iipit dito sa mga affidavit? Nasa kanila yung affidavits. Doon sinabit, may proof kami. Received by one Colonel Alex Santos. So, July 17. Parang Chief Investigation Division. So si IDG po? Si IDG. So, na-receive ito. So, ba't wala ito? Hindi totoo yan. Ang sa akin dito, na alam ng taong bayan na mayroong mga tao na gusto sirain ang aking pagkatao. Kaya naman ako nagagalit katulad, hindi galit. Gusto ko lang ipaglaban yung aking karapatan. Actually, hindi ako kasama sa sa tumatanggap ng mga complaint. But syempre, sila ang families na involved dito dahil mga anak nila siguro, o kapatid nila, o asawa, mga nawawala. Kaya natural lang sila maghahain ng kaso. And ang family dyan, kidnapping, murder, well, it's for us to appreciate lang sa mga affidavits na padalhin din nila rito. So it's really up to the prosecution power to determine kung ano ang tamang gawin sa bawat reklamo na final dito ngayong araw. Sir, ito na po ba yung resulta ng ating pong case with the PNP-CIDG? This is part of it. Kasi ongoing naman yung ibang efforts natin. Whole of government naman yung approach natin. At tumingi tayo ng tulong sa iba't ibang branches ng government. Meron pa naka-standby to help. Kaya lang, syempre, ang nakasalang yung talaga na very busy, which we appreciate talaga. Napasalamat kami sa Coast Guard. Kasi malaking bagay na they do the technical dives. Kasi napakahirap na gawain yan. It's not easy to be doing what they're doing. Diving in fresh water na ganun kalalim. Sir, in interviews po this morning with the families, ang sinabi po nila, sila po ay nag-file ng reklamong multiple murder and serious illegal detention and other complaints against the businessman Charlie Atong and other associates. Ano po yung alam niyo po? Well, meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So basically, we take it from that. The witness has already given us a lot of information about. Nabigyan niya tayo ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari at kung paano ginagawa ang nangyari at kung sino-sino ang mga naroon
na may sala sa mga krimen na naganap laban sa mga sabongerong nawawala. At mahalaga dito ay magkaroon to ng paglilitis pagdating ng panahon para naman magkaroon ng katahimikan ng lahat, ang isipin natin lahat mga Pilipino. Kasi nga, kung hindi natin aalamin, hindi natin gagawin ang dapat gawin dito, ano na lang tayo? Tayo ba'y alipin na lang ng pera? At tayo ba'y, ang buhay ba natin ay nakasalalay lang sa may pera? Kung sino mamimili, kung sino mabubuhay, sino mamamatay? Hindi naman tayo dapat ganun. Kaya nga, as a responsible society, our legal system will not allow this kind of involvement of people in such a heinous crime. Sir, the Department of Justice ang nag-lead po ng investigation na ito. Pero ano po yung maaasahan naman po ng mga respondents pagharap na po nila dito po sa DOJ? Anong aasahan nino? Ng mga respondents, sir. Fair naman tayo eh. Hindi naman tayo, we do not condemn without listening. Ang mahalaga, due process, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Life, liberty, or property. Sir, bukod po kay Atong, sino po yung ibang mga personalities po na sinapangan po? May mga John Doe and Jane Doe. It is for us to fill in the blank spot. Meron pa tayong kailangan i-ascertain among these John Does and Jane Does, yung ibang role nila. Kaya lang, it's just right that the Department of Justice probably starts sifting through the statements made by the witnesses and the complainants on kung ano talaga ang dapat mangyari dito. Kaya mahabang proseso to. Sabi ko nga, katulad nung ginagawa ngayon ng technical dives para i-recover yung mga remains, as pointed out by Dondon or Totoy, ay kailangan talaga matyaga lang tayo dito. Proseso to. So it will take a long time. Hindi to overnight. Kasi may mga tao gusto, may DNA test na ba? Meron na bang ganito? Meron na bang ganyan? Hindi po, mahabang proseso po ito. Tsatsagain natin to hanggang matapos to lahat. Pero sir, dito po sa complaint po na final ng mga pamilya, kasama na po dito yung pinabasa ng affidavit po mismo ni Julie Dondon Matilongan. Siyempre, yun ang yung nabigat na statement talaga ng nakakaalam eh. Minsan lang kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed. Highly placed, ano pa tawag dito? Anong terms natin dito? Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Napakahalaga na kanyang pagtulong sa atin dito. Sir, balikan ko lang po. Doon po sa investigation natin at doon po sa mga reklamo pong nangyayari, ano po specifically yung mga naging partisipasyon nito nga po si Mr. Ram? Siya yung ano niyan eh. Siya ang may-ari siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Kasi nga, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pag criminal organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap na lalo-lalo na pag pinag-uusapan natin yung number one sa organization. Kaya ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Dondon. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source, embedded. Saka talagang malalim ang involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Very rare ito. It's an opportunity to
ano dito the Philippine justice system is on trial here. Kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man na, sa ano man na pwede nilang gawing hamon dito. Kagaya niyan, marami yung gustong guluhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po malinaw na malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own volition. At kinausap natin na maayos. At ang impormasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir George po from PNC. Sir, si Elaine Paniloan po yung kapit po ito. Siya po ba yung sinasabi niya before na magiging bagong witness? Yes, siya yun. Dalawa yan. Yung isang kapatid, nandun din. Although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Elaine naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sombrero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. Sir, sinabi po na legal counsel. 10 tao yung na-witness siya patay. 10. Sir, na-witness hindi siya yung mismo gumawa? Ang tingin ko, witness siya. Witness siya. Pero, just the same. Alam mo yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso. At kailangan talaga, likuin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa paggaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil, kasama siya roon. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo, kaya talagang napapasalamat din kami na merong hong nakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Elaine Paniloan dun po sa reklamo kanina? Okay ba? Okay. Kasama. Hindi kasi ako kasama sa sa prosecution panel, hindi naman ako kasama dyan Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the PNP Chief Torre, who started this way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito. Kasama na rin po ba siya nung po siya inireklamo? Siya at si Jose Paniloan? Kasama siguro siya statement nila yan, so i-interpret yan. So, malamang kasama siguro. Sir, nagsabi po yung legal counsel ni Atang kahapon na Paniloan Brothers to po yung mastermind sa legal counsel. Reaction na po, sir? Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Sir, kanina nakausap niyo po si General Torre at kayo po ay nagkaroon po ng case conference. Ano po yung maaari niyo pong We will speak with one voice. Hindi kami pwedeng hindi magkasundo rito kasi isa lang ang pakay namin. Kaya kahit na subukan nilang guluhin to murky up the waters, ay hindi mangyayari. Malinaw sa amin ang aming katungkulan na daanin at dalhin sa paglilitis itong kasong ito. Ito ang aming tungkulin na sinumpaan sa aming mga posisyon. Sir, much spoken that
Sir, yung sinasabi po ng PNP kahapon na wala namang pamilya dun sa mga... Wala yun. Sabi ko nga, isa process eh. Porque ba sa unang buto, wala eh. Ilan daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita tungkol dyan. Sir, advice ko natin or message sa families, baka kasi medyo na-discourage nila. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan itong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Soj, Grant po from Pogo Radio. Soj, hindi na po na-update sa Japan na makapag-coordinate po natin. Wala pa kaming word ulit. Nagkita lang kami ng ambassador ng State of the Nation at maganda naman ang naming naging usapan. Kasama po dito yung paghingi natin ng tulong about sa DNA testing. Oo, pati yun. Kasi kailangan natin ng iba pang advanced techniques pa eh. Siyempre, ano naman tayo, minsan behind talaga tayo sa mga ganyan techniques eh. So we're going through all the help that we can use all the help that will be given to us. Basta organisado, scientifico, at may maunawaan ng korte at maunawaan ng mga scientista ang mga sasabihin ng ating mga forensic technicians. Kung kinakailangan ipadala sa ibang bansa upang tingnan, padadala natin. Wala tayong titipirin dito. Napakahalaga ng kasong to. Magandang umaga po, Boss Ted, Ma'am BG Chacha. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning din po, Attorney. Mainit po ulit na pinag-uusapan ngayon ito pong kaso ng mga nawawalang sabungero dahil po formally nagsampa na ng administrative complaints ito pong magkapatid na Julie at Ella Kim Patidongan. Laban nga daw po dito kay dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas. Sa ngayon po ba, sir, natanggap na po ba ng NAPOLCOM ito pong reklamo laban po kay dating CIDG Chief? At ano po ang initial na aksyon na gagawin po ng NAPOLCOM dito? Una po, nag-file nga po ang magkapatid na Patidongan. Dalawa po sila, si Ella Kim Patidongan tsaka po si Julie Patidongan. In fact, ito po yung mga affidavits nila. They filed yesterday po sa National Police Commission. Ni-receive po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service, ang ating IMIS. So ito po currently ine-evaluate po ng ating IMIS. Of course, kailangan po sa due process na pasagutin ang mga napangalanan po mga pulis dito. Apparently, may 3. At kailangan pong under due process, they have to receive this complaint and they have to respond to this complaint filed by the brothers. Oo. So, antayin po namin din yung sagot ng mga napangalanan po dito. Oo, tama po ba yung narinig ko, sir? Bukod po kay CIDG Chief General Romeo Macapas, may 3 iba pang pulis ang inireklamo din po ng magkapatid na Patidongan? Parang may 2 pang iba. So, 3 sila, parang may 2 pang iba. Okay po. So, pangalanan naman kahapon yung mga pangalan na ito. Oo. Ano pong reklamo mismo ang isinampa po ng magkapatid na Patidongan laban po dito sa 3 pulis na ito? Siguro I'll answer this way: misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and oppression. Nabanggit din naman ni Julie Patidongan to kahapon nung siya nagsalita. Ayun, yung 2 official din ng Philippine National Police. Bukod doon sa isang general na kanilang kinasuhan. Oo. Sir, meron din pong sinasabi na itong si Julie Patidongan na may isang police major pa. Kasama na po ba yon sa mga nakasuhan? O wala pa po dyan sa ngayon? Wala pa. Mukhang nakalimutan niya yun. Diba, tama po kayo. Nung unang beses siya pumunta dito para mag-file ng kaso, meron siyang binanggit na isang police major na gusto niyang kasuhan. Mukhang walang police major dito sa aking harapan sa papel na aking hawak. So mukhang nakalimutan ni Julie Patidongan. Sir, ito pong police major na pinag-uusapan po natin, may idea na po ba ang NAPOLCOM kung sino po ito? Kung hindi pa naisasama po formally dyan sa reklamo, nasabi na rin po ba ni Patidongan kung sino itong police major na ito? Alam po natin yung buong storya, more or less. At least meron po kaming indications. But of course, it really depends on the evidence on hand. So, aantayin ho natin yung mga iba pang ebidensya na maaring maipasa ng kahit na sinong panig.
And like I mentioned, tuloy pa rin po ang investigasyon ng National Police Commission. Gaano po katagal, sir? Kasi sabi nyo nga po, ito po ay dadaan pa sa initial findings and evaluation dyan sa IMIS or Investigation and Monitoring Inspection Service ninyo. How long will it take po para po dito sa initial findings and evaluation bago po kayo maglabas formally? Siguro po, let's speak historically. Noon po, bago po tayo sumampa, totoo lang po, mabagal. Pero nung po pagsampa natin, ang mandungo natin 60 days from the filing of the complaint. Kung matatandaan ho natin, meron pong previous case filed po si Totoy dito at ito po ay naging formal charge na. In fact, nag-hearing na rin po kahapon dito doon po sa initial at unang na final ni Totoy. Na-file na po ng IMIS yung pong complaint na yon sa aming legal service at nag-hearing na po kahapon din. Sabay, nung umaga, hearing po doon sa complaint. Nung pong hapon, nagkaroon po ng filing po yung magkapatid na Patidongan. Oo, bukod po so, mabilis. Sige po, sir. Tuloy po. So, mabilis po. In fact, if you will think about it, hindi lang po na-file yung complaint nung recently, nung sa final ni Totoy, hindi lang po na-file na ng formal charge na, nagkaroon ako ng hearing at wala pa kong isang buwan yun. So, I think we're on track. Oo. Sir, Chair, posible pa po ba na may iba pang mga pulis na madamay dito bukod po dyan sa 3 nakasuhan? Mag-expand pa po ba itong case natin? Posible pa po. Since we have a short list, yung po ating investigasyon hindi po shotgun. Our investigation is actually very targeted. And we are looking into specific names and specific acts. So, baka po may and I mentioned nga ako na meron pong isang lumutang sa akin a few days ago, nagbibigay pa ng ibang mga pangalan at iba pang mga particular na insidente. Sana po maglakas siya ng loob at lumutang talaga siya, pero siya po nakausap. Pero sabi nyo nga po kanina, syempre bibigyan po natin ng due process ang lahat. Syempre po, hindi po pwedeng hindi. Tama. Yun po ang esensya ng isang demokrasya. Lahat po ng yung karapatan po ng pantao ng ating bansa. We should first hear before we condemn. And I promise to every Filipino that meron pong due process dito po sa National Police Commission. Tayo po on the level sa ating pong investigasyon, on the level din po sa ating paghihir po ng mga kaso. Sir, naglabasin po ng statement ng PNP kamakailan lang tungkol po dito sa reassignment ni General Macapas. Ang sinasabi po nila, hindi raw po konektado yung reassignment sa kaso po ng mga missing sa Bungero. Ano po ang take ng NAPOLCOM dito, sir? Siguro, I'd rather not comment first. Diyan naman si Boss Ted, Ma'am DJ Chacha. Napakalakas sa akin ni Boss Ted. Sa panahon po na ready na kami mag-comment on certain matters, kayo po ang una kong sasabihan. Opo, Boss Chief Attorney, matanong ko lang po kayo. Attorney, ano ba kapag ang pinag-uusapan natin ay mga level ng general, ano po, sa PNP, hanggang saan lang po ang jurisdiction dito ng NAPOLCOM sa usapin po ng pag-iimbestiga at pagbibigay po ng kaukulang penalty kung meron man? Ang kapangyarihan po ng NAPOLCOM po sa lahat po, Boss Ted, mula po hiring hanggang kanilang pagpepensyon. I go back po sa Article 16, Section 6 of the Philippine Constitution. There shall be one police force, national in scope and in character, to be administered and controlled by a National Police Commission. Yung po eksaktong teksto ng ating Constitution. So wala po sinabi doon na hanggang private lang, wala sinabi doon na hanggang kernel lang. Ito po buong Philippine National Police at ang boss po ng Philippine National Police ang National Police Commission po. So that's why as far as disciplinary actions are concerned, tayo po ang nakatuon ho dito. But of course, yung pong meron pong jurisprudence na kailangan din pong himingin ng presidential clearance for third level appointees for disciplinary sanctions. Ayun, yung nga po yun, meron pong jurisprudence kaninyo. So, kapag po third level na, ito na po yung mga general. Ano po, attorney? Tama po. So, bago po magpatuloy ang mga pagpatuloy ng hearing sa kaso, bago po ma-impose yung penalty, kailangan po muna may basbas po ng Office of the President. Pero, that does not mean that the National Police Commission does not have power over third level
officers of the Philippine National Police. Kailangan lang po ng presidential clearance bago po tayo magpatuloy at mag-impose ng penalties po na kinakailangan. In other words, kahit na po sa pinakamababa po ang ranggong pulis hanggang sa general, anuman pong dami ng bilang ng kanya pong star, opo, kung ano po ang penalty na maaari niyong ipataw doon sa mababa ang ranggo, pwede rin po sa mataas po ang ranggo. Tama po yun, Boss Ted. Klarong-klaro po. At salamat po at naninaw na po nyo yan sa public. Opo, pero kaninyo, kapag po, general lang pinag-uusapan natin, kapag po meron na kayong penalty po na magiging desisyon, bago nyo ba ilabas ng desisyon, kinakailangan muna po ng expressed clearance from the Office of the President? Yes, sir. In fact, we write the Office of the President to seek presidential clearance bago po natin ibaba po ang ating penalty po sa kahit na sinong erring police officer for third-level appointees. Opo. Is that a prerogative na hindi po maaring baliin na ng ninuman? Kumbaga, pwede bang sabihin ng Office of the President, hindi, hold muna natin to. Hindi, upuan niyo lang muna yan, huwag niyo ilabas yan. Hindi, mali ang desisyon ninyo. Pwede ba manghimasok sa ganun pong aspeto ng Presidente? Sana po, of course, we respect the Office of the President. We extremely respect the President himself. Wala ho tayong away po dyan. We respect them. But of course, kung magkakatiwalaan po tayo ng Presidente ng Pilipinas to proceed with cases and proceed with the imposition of penalties, that would be a very fantastic development, certainly. Opo. Kasi nga po ito ho ay para lang ho niyo maintindihan, bagamat sabi nga ni attorney, sakop po nila anuman po ang ranggo, pero dito nga po, meron na pong mga sinasabi nung una pa na mga pangyayari, jurisprudence, na kapag po general na pinag-uusapan, kailangan pa rin po, nang sinasabi po na pagpapahintulot ang tanggapan ng Presidente doon po sa mga penalties na dapat ipataw sa isa pong erring official. Bagamat siguro, attorney, sino ba naman ng Presidente na pipigil sa pagpapataw ng penalty kung mali naman talaga klaro yung pong pulis na sinasabi po, no? Opo. Pero if you don't mind, Boss Ted, yung pong delays naman po does not come from this administration. So, yung pong ibang pong mga inaantay ho namin na presidential clearance, yung pong mga dati pa. Mga dati pa. Opo. Mga dati pa po. Sa nagdaan pa po. O sige, so, kasi nga po, ito po yung napaka-interesting na kaso. Bagamat kami natawag din po kay General Macapas sa kanya pong panig. Kasi ang kwento po dito ay hindi po ganon kasimple, no? Opo, na umano pati yung telepono, SIM card, in-embargo, etc. Kapag ho ganyan, kasama ba sa affidavit na inirap nila ay ebidensya o kwento po lamang ito? Totoo po, ngayon pa lang po nahawakan ito. Nasa mesa ko po ngayon lang, Boss Ted. Sabay ko pong babasahin at sisilipin ko yung tanong nyo. Pero patawad po, hindi ko masasagot yung tanong po ninyo sa kasalukuyan. Sige po, naunawaan po namin. Sige, so attorney, kami po yung nakaantabay din dito po sa napakalaking kasong ito tungkol sa mga missing sabongeros at kami rin po nananalig na muli po gagampanan po ng NAPOLCOM ang inyo pong sinumpaang tungkulin. Salamat po, attorney. Opo, maraming salamat po. Wag po kayo mag-alala at wag po mag-alala ang taong bayan. Wala po tayong kakatakutan. Gagawin po natin ang ating trabaho sa ating mandato.